Saglit lang. Ayan. Ito tayo meron. Ayan, bubuksan natin ang pickled ng lola ng asawa ko. Ayan, 2011 pa. Kinuha namin sa bahay niya to. Ayan o. At titikman natin kung anong lasa. Honest review. Walang peki-peki rito kung masarap ba o hindi. Ayan o. 2011 pa o. Tingnan niyo. Kahapon nagbukas ako ng pickled cucumber. Kinain ko lahat masarap. 11 years old yun. 2015. Marami pa ako dyan bubuksan. I-vlog ko para katapos kakainin ko sa camera, infrared camera sa camera. Ayan, 2011. Ayan, tingnan niyo. Buksan natin. Ipaparis ko to sa sinangag ko. Ayan with ito. Pickled, ano ba yan? Paprika. Bell pepper. Ayan. Mahilig sila yung mga lola-lola rito. Katapos, pag may bahay sila at may garden, ang hilig nilang mag-pickle ng mga kung ano-ano. Ayan buksan natin. Ayan. Ayan. Hindi natin mabuksan. Tayo na ito. Kailangan pag binuksan to, kainin mo. Hindi na muna pwede i-pickle ulit. At kakainin mo next year. Mga ilang araw na to, pag nabuksan to, labas na yung oxygen niya. Hindi mo na makakain. Ayan. Tingnan niyo May ano pa tingnan niyo. Hindi ko alam kung paano natin. Itaas natin yung camera. Tikman natin. Kuha tayo ng Kapag hindi masarap, tapon, lumang-luma na to. 2011, 2026 na ngayon. Na ngayon? 14 years old? Hindi ko alam. Ayan. 15 years old. Tama bang kwenta ko? Mamaya, bahala na kayo. Tikman natin. Ayan Ayan, 2011 years old. 2011 pa to Pickled cucumber ito. Ayan. Tikman natin. Medyo madulas-dulas. Yung iba tinapon na namin nung yung ibang cucumber kasi wala nang space yung sasakyan namin. Kaya hindi namin nakuha lahat. Masarap, maasim. Kala ko may mantika. Masarap Ang asim na kaya hindi pala nasira. Ayan puro. Ayan. So tayo ng pumpkin. Ayan, diba? Ayan. Yan ang pickled ko. Yan. Yan ang thumbnail ko. Harap. Hindi to lokohan, masarap. 15 years old na pickled bell pepper or paprika. Ayan, sarap.
Pinagtatawanan ko pa nga asawa ko, anong gagawin mo dyan? Mga lumang-luma na yan. Sabi kong gano'n, ma-antique na ang mga pickles na yan. Nung una, sa pilitan pa nga ito na dinala namin kasi talagang ayaw ko ilagay sa sakyan namin. Ay, sabi nasa ko, ilagay mo dyan. Wala akong choice, kundi nilagay. Tapos, ilang taon na rito to. Mga 5 years na hindi ko pa binubuksan. Kasi, nabubwisit ako. Ngayon naman pala, masarap. Yung kinain ko Harap. Kakainin ko yung isang botelya ngayon. Marami pa akong pickle dyan. Bukas ulit, i-vlog ko kung anong kakainin ko. Yan. Yan o. Sarap. Kainin ko lahat. Ilagay ko na lahat. Napakasarap pala ng pickled 15 years old. Yan, wala na. Kalang lang taon na dito to hindi ko ginagalaw. Ayan. Sayang yung maliit. Mayroon pa ba? Ayan, masarap pala. Maasim. Mamaya na tayo magbituhan. Masarap. Isa pang subo para makita nyo. Hindi ko kayo niluloko na yung mga ganitong ages na may 15 years old na is pwede pa. Harap. Ay, magluto tayo ng mac and cheese. Ayan prepare ko. At ayan. Gutom yung asawa ko Kalahati. Ayan, tingnan niyo. Kaya na ako magluto ng mac and cheese. Dito sa kawali ko iluluto ngayon. Di pa ako nakakaalis papuntang groceryhan. Bibili ako ng cheese ulit. Ayan, kumukulo. Nakalimutan ko. Daling kumulo nito Ayan. Nilagyan ko ng cheese. Para sa asawa ko lang to. Tapos, lagyan ko ng ham. Ayan Ayan. Tapos, mga seasoning. Kung anong gusto niyo mga seasoning. Bili ako ng gatas pala mamaya. Ayan, lagyan natin ng asin. Hindi ko alam kung kakain yung anak ko. Paborito niya to kasi kapag nakita niya, kukunin niya to. Pero may kalahati pa dyan. Ayan. Kung anong magusto niyong mga seasoning. Mas masarap yan kapag nilagyan nyo ng magic sarap yung nyo, mac and cheese ninyo. Kunti lang, mas lalasa. Ayan. Lagyan lang yan.
Ganyan ang mac and cheese ko. Yan, prepare na natin. At saglit lang to eh. Ganyan lang yan. Wala nang maraming chichoy-chichoy yan. Prepare ka agad. Ayan o. Pag nalaga nyo na yung macaroni, saglit lang yan. Luto na kaagad. Ayan. Ilalaga lang sa sa cheese and ganyan ako mag-mac and cheese. Ayan. Paubos na yung cheese ko. Gusto rin ng anak ko. Wala na siya. Yan, tama. Yan, i-ano natin. Okay na. Kapag natuyo na kunti yung yung gatas niya, humalo na yung cheese. Na, pwede na. Yan. Patayin na natin. Kasi, ayan, pag may restaurant kayo, madalian lang yan. Tapos, ang ginagawa sa restaurant, ino-oven pa to. Nilalagay sa oven. Lang to pangbahay. Pangbahay lang to. Kaya okay lang ganito to. Ayan dumikit yung cheese. Basta may cheese yan, mac and cheese na yan. Ganyan lang yan. Simple. Ayan. Tara. Saglit lang 2 or 3 minutes lang. Basta't nalaga na yung macaroni. Too quick. Saglit lang. Ayan. Dito tayo meron. Ayan, nandito tayo sa elevator. Ayan Malit na elevator. Yellow ang kulay ng ilaw. Kaya yellow tayo ngayon. Naka-jacket ulit tayo kasi malamig na naman. Tsaka anong oras na? Mag-alas-8 na ng gabi. Ayan. Magtapon muna tayo ng basura. Ayan. Ayan ang basura ko. Ang dami puro bottle ng soft drinks. Kaya kailangan ko itapon ngayon. Ay, madilim dyan. Ayan. Basurahan. Daming basura na yun. Ayan. Ayan. Grabe ang basura. Oats. Ayan. Malamig nga. Ayan, tingnan yun. Club ano ba yan? Bear house yan. Tingnan yun doon, bear house. Ang daming, dyan. Ang daming customer ngayon. Ayun doon. Tingnan yun sa taas, Tagal na itong ginagawa. Hindi ko alam kung anong ginagawa dito. Tingnan yung yung malalaking blocks. Hollow blocks yan Siminto yan. Ayan. Pag yan nahulog, warak yan yung building na yan. Diyan bangko yan ayan, bangko yan. Bangko. Ito hindi ko alam, di nag-open. Ayun doon, yung mga daming gwapo doon nakatambay sa harapan ng pub house. Ayan, hindi ko alam kung open yung yung Asian restaurant. Ayan, daming basura. Pinupulot namin minsan dito yung yung mga TV. Gusto namin pulutin. Tingnan yung kwarto ko, ang daming TV. Inayos ng asawa ko kahit na basang-basa na yung TV. Pinupulot namin. Ayan, dito tayo mag-shortcut kasi kung doon iikot pa ako na malayo. Dito sa building na to hindi na. Ayan. Bibili ako ng agahan ng asawa ko. Bibili rin ako ng gatas, isa lang. Hindi ko madadala ang dami. Dami kong dala. At ano pa bibilin ko? Bigas. Maubos na pala ang bigas ko. Daling maubos ang bigas. Tsaka patatas. Ay, mura yung patatas ngayon. Ayan, ang daming tao doon sa club, Tara, punta tayo. Ayan.
Ayan o, tanong ngayon, Sabado. Friday at saka Sabado, ang daming tao rito sa club na to. Pang social na club to eh. Ayan, tingnan niyo yung mga teenager. Nako, ang dami yan. Yun na yung may ilaw na pink. Club yan eh. Hindi ko alam kung may disco sa loob. Parang may disco. Ayan, puro social ang mga pumapasok dyan. Gusto ko nga pumasok. Kaso nga lang, tingnan, hindi ko alam kung may entrance fee dyan. Ask ko nga lang yung mga Pilipino kasi nakapunta na dyan. Yung mga nag-ano sila dyan eh. Nag-party sila kasama ang company nila. Ayan, oh. Pila dulo, hanggang sa dulo. Nag-grocery na ako. Pagbalik ko, maya't maya. Mayroon pang pumipila. Hindi ko alam kung gaano kalaki sa loob. Parang may underground sila eh. Kasi lahat eh, pagpasok dyan sa entrance, parang may baba, parang may underground. Makapasok nga dyan, iyayain kong asawa ko. Kaso nga lang, hindi yung asawa ko naman ay yung anak ko, pwede nang mag-stay sa loob kasi, sa bahay kasi malaki na siya. Nag-stay nga siya sa bahay, ayaw niyang sumama sa aming mag-asawa. Kahit kung iyayain ko asawa ko, mag-disco kami dyan. Kaso nga lang, hindi ko, wala pa ako nakikita dyan, medyo matatatanda na. Lahat, mga teenager, kapag pumasok kami mag-asawa dyan, kami ang mga pinakamatanda siguro. Pag titinginan kaming dalawa. Ayan may mga parating pa may parating pa. Ang gaganda nila. Kaya kung mga Pilipino ka dyan na pumasok ka, nag-iisa kang pinakapangit dyan. Kasi lahat sila, naku, artistahin ng mga mukha. Lahat puti. Tatangos ng ilong. Tsaka original yung mga nila, ganda. At tsaka kagwapuhan, walang peke dyan. Parang mga anghel ang mga mukha eh. Yung iba ang iiksi ng mga suot. O ang puti-puti ng mga legs. Yung mga lalaki naman, kahit na anong isuot nila, ang ganda gwapo pa rin sila. Kaya kung mga Pilipino, mga Asian pumasok dyan, naku, kayo ang pinakapangit dyan. Ayan. O yung sabihin, grabe naman, totoo naman iparis natin ang pagmumukha natin sa mga mukha ng mga babae rito at saka lalaki. Ayan. Hindi sa naman nilalait natin ang sarili natin. Ang gaganda at gwapo nila. Malulula ka sa kagandahan nila. Kumbaga kung nakita ka na kayo ng mga anghel sa pelikula, ganun ang kagandahan ng mga binat at binatilyo rito. Ayan. Kaya nung unang salta ko rito sa Czech Republic, napapanganga ako eh. Sabi ko, first time ko makarating sa Europa. Nung unang naku, binubusog ko talagang mata ko sa mga lalaki at babae. Pag nakita ako ng Asian or mga Vietnamese, hindi ko tinitignan yan. Gusto kong tignan yung mga puti. Kasi first timer ba? Ayan, kasi mga Asian, isawang-sawa na ako kasi galing ba naman tayo sa Asia ko tapos titignan natin sarili nating mga taga-Asia. Naku, dito tayo sa mga mukhang mga manika. Ang gaganda nila. Ayan. Tapos, dito sa kanan, supermarket to. Malaking shopping mall. Pumunta lang ako dyan kasi walang pangagahan yung asawa ko at saka ako. Hindi kami nag-i-stock ng maraming mga tinapay kasi nasisira. 2 or 3 days tumitigas na. Hindi mo na makain. Iba na ang lasa. Kaya namimili ako pang isang araw lang. Hindi pwedeng mag-i-stock ako ng tinapay ng pangmatagalan. Ayan. Mga toast bread, pwede mo freezer or sa refrigerator kahit na 2 or 3 weeks or isang buwan. Basta nakalagay sa refrigerator ha. Huwag sa labas kasi nagkakaroon ng mold. Yun. Pero yung mga hindi na namin nire-rep, yung mga
pang isang araw lang na tinapay agahan para fresh. Kasi yung bakery dito sa supermarket, araw-araw sila, fresh ang tinapay diyan. Araw-araw sila nagluluto. Kaya give me 5 minutes, kausap ako na sa anak ko nagugutom daw siya. Ayan. Mamaya pagbalik ko ulit, yung diskuhan dyan, marami pa rin mga dumarating. Punti ang tao ngayon sa city nila kasi sa Sabado, ayun, walang pasok yung mga school at saka yung mga may trabaho, holiday kasi. Ayun, ang gumagala lang rito sa city na to, yung mga taga rito rin nga kagaya ko, yung kapitbahay dito rin, daming bahay dito sa city na to pwedeng lakarin. Kaya yung mga naglalakad dito, yung mga taga rito lang. Yung mga taga probinsya, tamad yun, pupunta lang sila rito kapag papasok sa school kasi lahat nandito ng university, dito sila pumupunta. Ayan, tsaka yung mga ibang pumupunta, siguro yung mga kailangan dito na pumunta rito sa shopping mall kasi malaki yan na mayroon na lahat diyan, yung mag-shopping, kakain diyan sa loob, kasamang pamilya, yun lang. Kasi around sa Sabado at Linggo rito, around city dito, sarado. Katulad nitong kabilang shopping mall, sarado yan. Wala kang magalahan. Yung sa kaliwa na yung shopping mall. Kaya walang katao to dyan kasi sarado halos sarado yung mga restaurant dito sa gilid. Ang shopping mall lang ang open. Ayan, ay makapagluto na at nandito yung anak ko sa likod ko. Di nyo nakikita kasi voice over to yan, tara.